Kumusta? Ngayon naman ay ipapakita namin sa inyo ang paggagawa namin ng cassava chips. Ito nga pala yung aming munting negosyo ni Mami Rhea. At yung aming cassava chips ay kakaiba kasi ito ay maninipis. So, yan, binabalatan niya at yan ang gagayat-gayatin niya mamaya. At yan, at nakarami na kami ng nagayat at nabalatan na rin namin. So, ang next step natin dyan ay ang paglilinis ng cassava. At yan, sisimulan na nating hugasan. Iisa-isahin nating hugasan yan para malinis na malinis. Dahil may mga dumi-dumi pa ng lupa yan. So, yan, kailangan kung mapapansin nyo, puting-puti na siya pagka nahugasan. So, yan, ganyan dapat ay puting-puti para alam natin na linis siya. At ako naman ay nagpiprepare sa labeling, nag-edit sa computer ng label at magpiprint. So, ayan, gumagamit kami ngayon ng waybill printer. At meron kaming mga flavors na cheese, sour cream, plain, at saka barbecue. So, yan, ipiprint ko yan para yan naman yung ikakapit doon sa mga cassava chips. Okay siya. Siyempre, katulong din namin si Bunso. At siya naman ang bahala pagka na-print na yung mga label. Siya na yung magugupit niyan isa-isa. At sisiguraduhin niya na maayos ang kanyang pagkakagupit at ganun din siya na rin yung magkakapit isa-isa doon sa mga ginagamit naming mga plastic na paglalagyan ng cassava chips. Ayan. Thank you, Bunso! Nako, pasensya na sa sobrang busy. Nakalimutan ng i-video yung paggagayat ng maninipis ng cassava o ng kamote. So, ayan. Nagpiprito na tayo ngayon. At kung mapapansin nyo, ganyang kalalaki yan. So, depende pa rin sa laki ng kamote. At, yan, maninipis talaga yung ginagamit namin para hindi masakit sa ngipin o sa bagang. And then, after maprito, yan, kukuhanin na siya ng strainer. Igahin yung mantika at ilalagay uli sa strainer para makatulo yung mantika niya sa cassava chips. So, yan. Meron kaming maliit na strainer. And then, ililipat namin yan sa mas malaking strainer na may malaking planggana. At kung mapapansin nyo, yan, ganyan kadami na yung nagagawa namin. At yan ay inilalagay na ngayon sa plastic at tinitimbang isa-isa ang bawat plastic para hindi sasabihin may madami at may kokonti. At after namin matimbang, ayan, ginagamitan namin ng sealer para at least ay yung freshness niya ay nadodoon at yung kanyang lutong ay matagal. Yung isang customer namin, hindi niya kinakain 1 week na malutong pa. Yung isa naman, 2 weeks daw, malutong pa rin. Ayan, so tapos na ang aming cassava chips. May mga flavor ito na cheese, barbecue, sour cream and onion, at saka plain. Then, i-test naman natin ngayon ang kanyang crispiness. Lutong. Yung isa lang yung malutong. Napakasarap. Yan. Usually, ang benta namin ito is 50 pesos per piece. And then, kung gusto nyo mag-reseller, mag-PM lang kayo. Minimum of 20 pieces, 40 pesos namin ibinibigay. Salamat sa panonood at sana umorder kayo. Thank you!